Minsan, hindi mo kailangang hanapin ng tukso dahil kusayang lalapit sa'yo. Habang busy silang lahat sa mga drama nila sa buhay, eto naman ako, nasa alanganin. Pero nakangiti pa rin at handang sumugal. Alam kong mali, pero wala na akong pakialam. Basta ang alam ko, kung kasalanan man to, siya ang kasalanan na handa kong ulit-ulitin. Yes, uwian na. Halos sabay-sabay naming sigaw sa site matapos marinig ang pito ng foreman. Ang bigat ng katawan ko, pawis na pawis at nanlilimahid sa alikabok, pero sanay na. Pare, tara inom sa bahay. Nagluto ng pulutan si Mrs. Maya-maya ay yaya ni Pilo. Ayos, yun ang hinihintay ko. Panigurado, mawawala ang pagod ko nito. Hindi lang dahil sa alak, kundi dahil sa Mrs. ni Pilo. Dahil panigurado, makakaskor na naman ako. Pagdating sa bahay nila, malagkit na tingin ni Mirna ang sumalubong sa akin. Kaya naman pilyong kindat ang sinagot ko. Teka, magpapalit muna ako ng damit. Paalam ni Pilo, saka diretsong pumasok sa bahay. Kaming dalawa lang ni Mirna ang naiwan. Kumusta Ferdy? Ang tagal mong hindi nakainom dito ah. Sabi ni Mirna sabay kindat. Busy lang. Namiss mo ko no? Nakangising sagot ko at malanding kumagat naman sa labi si Mirna. At akmang hahaplusin ang braso ko nang makita kong papalabas na si Pilo. Napaubo ako ng mahina, saka pa simpleng lumayo. Naupo kami ni Pilo sa teres, syempre may lamesa, gin at pulutan na. Mamaya tiyak, si Mirna naman ang mapupulutan ko. Nagsimula na kaming uminom ni Pilo, habang si Mirna naman, paikot-ikot, hindi mapakali. Kunwaring abala sa kung ano-ano, pero ang totoo, nagpapapansin lang sa akin. Paminsan-minsan, lumalapit sa akin si Mirna. Kunwaring kukuha ng baso, pero ang totoo, pasimple lang na dumidikit sa akin. Ramdam na ramdam ko ang init ng balat niya. At si Pilo, ayun mukhang tanga na nakangiti lang. Walang kaidi-idiya sa kilos ng misis niya. Ilang saglit pa, ayun, halatang tinamaan na si Pilo dahil napasandal na sa upuan. Kaya naman dun na ako sumalisi. Sandali lang pre, magsi-CR lang ako. Paalam ko kay Pilo, pero hindi naman ako pinansin dahil mukhang may sariling mundo na. Tumayo na ako at naglakad papunta sa kusina kung saan nandoon ang banyo. Isasara ko pa lang ang pinto ng banyo nang biglang sumulpot si Mirna. Napangiti ako. Mukhang kating-kati na si Mrs. Agad siyang pumasok at siya na rin ang nagsara ng pinto. Ang tagal niyo naman, inip na ako. Sobrang namiss kita. Bulong niya, sabay sunggab. Hindi na kailangan ng usapan. Ilang sandali lang, nakalapat na ang mga kamay ni Mirna sa dingding. Habang ako ay nasa likod niya, mabilisan lang at wala ng cheche-boreche. Ayun tapos, parang walang nangyari. Nauna na akong lumabas at iniwan ko na si Mirna sa CR. Nang makabalik ako sa teres, ayun si Pilo, nakayuko, tulog na sa upuan. Umupo ulit ako at hindi na kumibo pa. Poker face, pero sa loob-loob ko, nakangisi. Ayos, solve na. Ako nga pala si Ferdy, construction worker ako. 42 years old na, pero kahit ganyan, batak pa rin ang katawan. Puro buhat, pawis at araw ang kalaban, pero andito pa rin, matigas, buo at lalaking lalaki. May asawa ako. O siguro, mas tama kung sabihing nagkaasawa. 5 taon na siyang nasa Dubai at 5 taon na ring halos walang matinong kumusta o kahit simpleng lambing sa chat. Kung tutuusin, baka nga may kinakasama na siya ron. Pero kung inaasahan mong masasaktan ako, hindi na. Wala na akong gana. Wala na rin akong pakialam. Hindi kami nagkaanak. Ilang beses siyang nakunan hanggang sa tuluyan na siyang sumuko. Isang araw, nag-impake siya at umalis. Naiwan ako rito, mag-isa. Oo, tahimik ang bahay, pero wag kang magkakamali. Hindi ibig sabihin nun, malamig ang gabi ko. Kasi ang totoo, hindi ako nauubusan ng babae.
Andyan si Mirna, misis ng katrabaho kong si Pilo. Kapag nagkakatinginan kami, para bang may apoy na kusa na lang sumisindi. Meron din si Marga, yung kumari kong byuda na grabe kung makadikit. Amoy bagong paligo at parang laging sabik. Minsan pa nga, pati yung dalagang tindera sa karinderya. Sariwang-sariwa pero napapapayag ko rin. Konting bola, konting lambing, ayun, bumibigay din. Hindi naman sa nagyayabang, pero malakas talaga ang dating ko. Matipuno, medyo maitim, pero makisig. Malalaki ang kamay, magaspang sa trabaho, pero malambing naman sa katawan ng babae. At syempre, may malaking alas ako sa kama, kaya hindi ako nagtataka kung bakit binabalik-balikan ako ng mga babae. Ganito lang ang buhay ko ngayon. Trabaho sa umaga, inom sa gabi, at kung sinuswerte, may kalmot at kagat sa hating gabi. Wala nang asawa kaya wala nang obligasyon. Sa totoo lang, mas masarap pa nga ang buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako ganito, pero ayos lang sa akin. Basta may babae, may alak at may kama, enjoy lang ang buhay. Kinabukasan, palabas ako ng bahay. Medyo lutang pa ang utak. Siyempre, dahil sa tinira naming gin ni Pilo kagabi. Ang pakay ko lang ay pumunta sa tindahan at bumili ng 3-in-1 na kape. Suot ko ay lumang sando at shorts, tipikal na tambay get up. Habang naglalakad ako sa kanto, napansin ko ang isang babae na paparating. Maliit lang siya, siguro mga 5 flat ang height. Naka-ponytail, maiksing shorts at t-shirt na hapit sa kurba ng katawan. Ang kinis ng mga hita niya at kahit medyo pawisan, umaalingasaw pa rin yung bango. Halong amoy bagong ligo at natural na halimuyak ng babae. Grabe, napa-second look talaga ako. Nang makalapit ako, bigla siyang lumingon at ngumiti. Ninong Ferdy? Bulalas niya. Napatigil ako. Teka, Katrina? Oo nga si Katrina. Anak ng kumpare kong si Gilbert. Inaanak ko sa binyag. Ang laki mo na, sabi ko habang nakangiti. 24 na po ako nung. Sagot niya habang nakangiti ng malambing. Dalagang-dalaga na talaga siya ngayon. May hubog, may dating, at may kakaibang glow na hindi ko nakikita noon. Huling beses na naalala ko sa kanya, bata pa siya, payat at makulit. Pero ngayon, ibang klase. Nagkwentuhan kami saglit. Sabi niya, umuwi na raw siya rito sa probinsya kasama ang anak niyang 2 taon pa lang. Iniwan daw kasi siya ng mister niya sa Maynila. At mula noon, wala nang naging balita. Kaya balik siya sa lola niya at nagsisimula ulit sa umpisa. Naalala ko tuloy, matagal nang sumakabilang buhay si Pari Gilbert. At ang nanay naman ni Katrina, may sarili na ring pamilya sa malayo. Kaya sa bahay ng lola niya siya tumuloy, na halos tapat lang din ng bahay ko. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Hindi naman bastos na tingin, pero parang natulala lang ako. Ang ganda pa rin niya, kahit halatang marami na ring pinagdaanan. At yung katawan niya, mas lalo pang umangat. Parang ngayon lang siya tuluyang namulaklak bilang babae. Mauna na ako nung, baka hinahanap na ako ni Lola. Pinababantayan ko lang kasi sandali yung anak ko. Paalam ng inaanak ko. Tumangulang ako at ngumiti. Sige, ingat ka. Habang papalayo siya, napakamot ako sa batok. Inaanak ko siya, oo. Pero hindi ko maalis sa isip ko yung itsura niya ngayon. Parang may nabuhay na matagal nang natutulog sa loob ko. Nang makauwi ako galing tindahan, bit-bit ang 3-in-1 na kape. Ewan ko ba pero parang may kumikiliti sa dibdib ko. Napailing-iling na lang ako. Dahil hindi mawala sa isip ko si Katrina. Buisit, bakit ba kasi iniisip mo siya? Inaanak mo yun, Ferdy. Ano ka ba? Para kang binata na nakakita ng crush niya. Bulong ko sa sarili habang pabagsak akong naupo sa upuan sa harap ng bahay. Ilang minuto pa akong natulala bago nagpasyang magtimpla ng kape. Binuhusan ko ng mainit na tubig ang tasa, hinalo ang kape, saka dahan-dahang humigop.
Pero kahit anong higop ang gawin ko, hindi pa rin maalis sa isip ko yung nakita ko kanina. Yung kinis ng hita niya, yung hapit na suot, at higit sa lahat, yung ngiti niya. Parang may kung anong tumama sa akin kanina. At hindi ko alam kung pagkael lang ba o... basta, ewan. Pagkatapos kong magkape, gumayak na ako para pumasok sa trabaho. Sa site, buong araw ay buhat ng bakal, halo ng semento. Pero kahit anong gawin ko, si Katrina pa rin ang laman ng isip ko. Minsan bigla na lang akong napapangiti habang nakaupo at nagpapahinga. Tapos, mapapailing din agad. Tumigil ka nga, Ferdy. Malaking kalakuhan. Bulong ko sa sarili. Pag uwi ko, nadaanan ko si Marga sa may tindahan, yung fubo ko sa kanto. Nakaupo sa plastic chair, nakamaikling shorts at may hawak na yosi. Pagkakita pa lang niya sa akin, yung tingin niya halatang may ibig sabihin na. Pero ewan ko ba ngayon, wala ako sa mood. Ngumiti lang ako, konting tango, sabay lakad na pauwi. Pagdating sa bahay, nagpahinga ako ng konti. Naligo, kumain, palipas ng oras bago nagpasyang matulog. Pero imbis makatulog, ginulo na naman ni Katrina ang isip ko. Syemay naman, ano bang meron sa babaeng yun at nagkakaganito ako? Hindi ko na talaga maalis sa utak ko yung itsura niya kanina. Yung amoy, yung ngiti, pati yung maikling shorts na halos hindi ko na maalis sa imahinasyon ko. Dahil alam kong wala ring mangyayari kung pipilitin ko pang matulog, bumangon ako, naglakad ako papuntang tindahan. Bumili ng 2 bote ng beer at konting pulutan, chicharon at mani. Pagka-uwi, nilatag ko to sa maliit kong lamesa. Binuksan ang beer, naupo, binuksan ang radyo at nagpatugtog ng kung ano-anong lumang kanta. Tahimik ang paligid. Tanging boses lang ng DJ at tunog ng kuliglig ang kasama ko. Habang humihigop ako ng beer, nakatingin lang ako sa kawalan. Pero sa totoo lang, si Katrina pa rin ang nasa isip ko. Habang tumatagal, medyo tinatamaan na ako. Lalong lumalakas ang imahinasyon ko. Parang andito si Katrina sa tabi ko. Nakaupo, nakatawa, at yung amoy niya dumidikit sa ilong ko. Hanggang sa napapikit na ako, at doon nagsimula. Nasa harap ko si Katrina. Naka-shorts at fitted na t-shirt. Pero iba na. Parang mas daring, mas malambing. Lumapit siya sa akin at ngumiti ng pilya. Ninong, bulong niya sabay upo sa kandungan ko. Ramdam ko ang bigat ng hita niya sa tuhod ko, ang init ng katawan niya. Nakatitig siya sa mata ko habang dahan-dahang lumalapit ang muka niya. Putya, para akong binibingi sa tibok ng dibdib ko. Hinawakan ko rin siya sa bewang, hinapit papalapit. Sa sobrang totoo ng eksena, naramdaman ko pang nanginginig ako sa pagkasabik. Hanggang sa may bumarurot na tricycle. Nagulat ako, napabalikwas. Nanginginig pa ang kamay ko habang nakahandusay ako sa sofa. Walang Katrina, walang kandungan, wala lahat. Beer at chicharon lang ang kaharap ko. Napahawak ako sa sentido, sabay na pailing. Bad trip, nananaginip lang pala ako. Bulong ko. Pero ramdam ko pa rin ang bigat ng dibdib ko. Ramdam ko pa rin yung gigil at init na parang hindi lang panaginip. Bigla tuloy akong naasar doon sa driver ng tricycle. Kinabukasan, mabigat pa rin ang ulo ko sa beer kagabi. Pagmulat ko, halos masilaw ako sa liwanag ng araw na tumatama sa bintana. Napaunat ako, sabay tayo para sumagap ng hangin. Pagdungaw ko, muntik akong mapamura. Si Katrina, nasa terrace siya, nakaupo sa monoblock chair. Hawak-hawak ang anak niya habang pinapadede. Nakasuot lang siya ng maluwag na sando at maikling shorts. Dahil sa posisyon ng bata, halos lumitaw na yun. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko man gustuhin, pero hindi ko rin maitago na may kung anong gumising sa loob ko. Hindi naman bastos na tingin, pero alam kong mali. At alam ko ring hindi inosente ang mga pumapasok sa isip ko. Lalo na, nang makita kong napapapikit siya habang pinapadede ang anak niya.
Ang payapa ng mukha niya, parang walang iniisip. Pero ako, para akong sinisilaban. Napahawak ako sa labi ko. Putya, talagang sa anak pa ni Pare Gilbert ako nagkaganito. Ano na bang nangyayari sa akin? At habang pinagmamasdan ko sila, bigla siyang napalingon sa direksyon ko. At ayun na, nagtagpo ang mga mata namin. Para akong napako, hindi makagalaw. Si Katrina, sandali lang nakatingin, tapos ngumiti ng tipid. Pero isa lang ang alam ko, hindi yun ngiti ng nahihiya, kundi yung parang may gustong sabihin. Dali-dali akong umatras mula sa bintana. Napaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang dibdib na parang mabibiyak sa lakas ng tibok. Naku Ferdy, ano bang pinasok mo? Bulong ko sa sarili. Pero kahit anong pilit kong pigilan, hindi ko maalis sa isip ko yung ngiti niyang yun. Yung tipong simple lang pero may halong tukso. At simula ng umagang yun, parang may nagbago. Araw-araw, napapansin kong iba na ang kilos ni Katrina. Minsan, pagdadaan ako sa tapat ng bahay nila, mahuhuli kong nakatingin siya sa akin. Hindi naman matagal, pero sapat para mataranta ako. Minsan naman, pag nagkakasalubong kami, may ngiting malambing. Yung tipong parang nangaakit, pero inosente pa rin ang dating. Yun nga lang, kahit anong tukso, pinipigilan ko talaga ang sarili ko. Lagi ko nalang sinasabi, hindi pwede Ferdy, maghunos dili ka. Isang gabi, abala ko sa pag-scroll-scroll sa phone ko para magpaantok. Nang biglang may nag-pop up na notification, at doon, napamura ako nang makitang may chat si Katrina sa akin. Hi Nong, gising ka pa? Napahigpit ang hawak ko sa phone ko. Diyos ko po, ano to? Bakit siya biglang nag-chat sa akin? Medyo nataranta ako. Hindi ko alam kung magre-reply ba ako o isisin ko na lang. Pero makalipas ang ilang segundo ay nagpasya akong mag-reply. Oo, bakit? Reply ko sa kanya. Ramdam ko pa nga ang panlalamig ng kamay ko habang nagtatype. Naboboard po kasi ako Nung, hindi ako makatulog. Mabilis na reply ni Katrina. At hindi pa ako nakakapag-reply ay may sinend na naman siya. Selfie na naka-shorts at sleeveless habang nakahiga sa kama. Napamura na naman ako. Para akong kinuryente. Nag-init ng husto ang mukha ko. Pero gayon pa man, pilit akong nagpakakalmado. Katrina, matulog ka na. Maikling sagot ko. Gusto kitang makausap Ninong. Samahan mo na ako. Pampaantok lang please. Reply ni Katrina with paawa emoji pa. Hindi ako nag-reply dahil hindi ko naman alam kung ano ang sasabihin ko. Hi, sige na nga Nong. Good night. Chat ulit ni Katrina with kiss emoji pa. Napabuntong hininga ako sa reply ni Katrina. Hindi ako makapaniwala na may pagkapilya siya. Ngayon, mas lalo pang nadagdagan ang problema ko. Kinabukasan, tanghaling tapat, tirik ang araw sa site. Pawis na pawis ako habang nagbubuhat ng sako ng semento. Ferdy, parang wala ka sa kondisyon na. Kantsaw ng isa kong katrabaho habang nag-aabot ng hollow blocks. Baka kulang sa tulog yan. Sigaw naman ng isa, sabay tawanan. Pilit lang akong ngumiti. Hindi ko naman pwedeng sabihin na si Katrina ang dahilan kung bakit halos hindi ako nakatulog. Maya-maya pa ay dumating si Pilo. Ferdy, inom ulit tayo mamaya ha. Si Mirna nagluto na naman ng pulutan. Huwag mong tanggihan, baka magtampo yun. Sabay tawa nito. Wow, iba talaga tong si Ferdy. Sabat ng isa naming kasama. Laging may libreng pulutan sa misis ni Pilo. Dagdag pa nito. Ang sama, baka nga pati si misis. Pinupulutan na rin yan. Sigaw niyang isa pa, sabay hagalpak ng tawa. Uy mga loko-loko, masyado kayong green-minded. Mabait lang talaga ang asawa ko. Natatawang sagot ni Pilo. Kung alam niyo lang, bulong ko na lang sa sarili habang umiiling-iling. Pagkatapos ng trabaho, diretso kami kila Pilo. Siyempre, hindi na naman mapakali si Mirna. Paikot-ikot,
nagsasalin ng baso, sabay palihim na tititig sa akin. Para bang sinasabi niya na, ready na ulit ako. Pero sa totoo lang, kahit anong papansin ni Mirna, wala akong gana dahil si Katrina lang ang iniisip ko. Kaya nga konting inom lang, nagpaalam na agad ako kay Pilo. Ayun, habang umaalis ako, nakasimangot si Mirna. Pag uwi ko, agad akong nahiga sa kama. Hindi naman marami ang nainom ko pero ang bigat sa pakiramdam. Iba yung pitik sa ulo ko, parang pinipiga. Sa kabila nun, si Katrina pa rin ang nasa isip ko. At sa tingin ko, siya ang dahilan ng pagsakit ng ulo ko. Hay, bakit ba ganito? Bulong ko habang nakapikit. Pero imbis na makatulog, yung itsura kanina na Katrina habang nagpapadede ng anak ang lumabas sa imahinasyon ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na nagtataas baba na ang kamay ko habang ini-imagine ko si Katrina. Nakaupo sa harap ko, nakangiti, naka-shorts ng maiksi at mariing nakatitig sa akin. Naririnig ko pa ang boses niya, yung malambing na bulong. Yung paghinga niya sa tenga ko, parang totoo. Nawalan na ako ng pakialam sa paligid, sa lahat, hanggang sa tuluyan na ngang sumabog. Napasinghap ako ng malakas, napapikit, at humiga ulit, pawis na pawis. Pero kahit tapos na, si Katrina pa rin ang laman ng isip ko. Kinabukasan, kahit tinatamad, pasok pa rin sa trabaho. Pagsapit ng hapon, nagyaya na naman ng inom si Pilo, pero tumanggi na ako. Ang gusto ko lang, umuwi, humiga, magpahinga at pilit kalimutan si Katrina na gabi-gabi ko na lang iniisip. Kaso paghiga ko, ewan ko ba kung ba't kinuha ko pa yung phone ko at ayun na nga, may message na naman si Katrina. Nung gising ka pa? Simpleng tanong lang, pero ako, grabe ang kaba. Ilang segundo akong nakatitig sa screen, pawis na ang palad ko, kahit malamig ang buga ng electric fan. Oo, bakit? Maya-maya ay reply ko. Pwede ba kitang makausap nung? Please. Medyo napailing ako, pero hindi ko rin naman napigilan ng sarili ko. Sige na nga, reply ko kay Katrina. Maya-maya, biglang nag-ring yung phone ko. Putya, nataranta ako. Ilang sandali din akong nakatingin sa screen, pero hindi nagtagal, sinagot ko rin. Hello Nong. Mahina lang ang boses niya, may halong lambing. Bakit naman hindi ka pa natutulog? Anong oras na? Sagot ko, pilit pinapakalma ang sarili. Ewan, hindi ako mapakali. Naiisip kita Nong. Para akong nabingisan na rinig. Nanigas ako sa higaan at hindi makasagot. Katrina, ano bang sinasabi mo? Nauutal kong tanong. Matagal bago sumagot si Katrina. Nong, baka kasi isipin mo na bata pa rin ako. Pero hindi na. Hindi mo ba napapansin? Kasabay nun, nag-vibrate yung phone ko. Pagtingin ko, may sinend na picture si Katrina. Selfie, nakahiga, kumot lang hanggang dibdib. Kita yung balikat niya, yung kutis niya, at halatang wala siyang suot sa ilalim. Napakagat ako ng labi. Halos mabasag ang phone sa higpit ng hawak ko. Katrina, wag ka namang ganyan. Bulong ko, nahihirapan. Bakit Nong? Sa gusto kitang kausap. Gusto kitang makita. Sagot ni Katrina, kaya mas lalo akong nahirapan. Doon ko na-realize, hindi na ito simpleng usapan lang. Simula nun, halos gabi-gabi na kaming nagchat-chat at nagtatawagan ni Katrina. Kahit anong pigil ko, hindi ko rin siya matanggihan. Basta makita ko ang chat niya, nakakalimutan ko na ang lahat. 10 minuto bago maghating gabi, nagchat si Katrina. Gising ka pa Nong? Siyempre hindi ako nakakatulog hanggang hindi nag-good night si Katrina sa akin, kaya nireplyan ko siya. Matutulog na sana. Sagot ko sa kanya. Wag muna Nong, mag-usap muna tayo. Hindi na naman ako makatulog eh. Reply niya sa akin, saka agad na tumawag.
Hello, Nong. Malambing ang boses niya. Halos pabulong lang. Bakit kasi hindi ka pa natutulog? Sagot ko, kahit na alam kong hindi ko siya matatanggihan. Kasi, sanay na akong kausap ka. Ikaw lang kasi ang nakakaintindi sa akin, Nong. Sa umpisa, simpleng kwentuhan lang. Tungkol sa anak niya, sa hirap ng pagiging single mom, sa mga pangarap niya na parang malabo ng matupad. Tahimik lang ako, nakikinig. Paminsan-minsan, nagbibigay ng payo. Ninong, maganda pa rin ba ako kahit may anak na? Biglang tanong sa akin ni Katrina. Siyempre, mas lalo kang ang gumanda ngayon. Mabilis ko namang sagot. Kung sakaling wala akong anak, maiisip mo ba na pwede ako sa'yo? Mahina akong napamura sa sinabi ni Katrina. Hindi ako makapaniwala na tatanungin niya sa akin yun. Katrina, huwag kang magbiro ng ganyan. Sa pagkakataong yun, hindi ko magawang kumalma. Hindi ako nagbibiro, Nong. Seryoso ako. Hindi na ako nakasagot sa sinabi ni Katrina. Hindi pa ako nakakabawi. Biglang may maririnig akong kakaibang tunog. Parang hinihingal. Katrina, anong ginagawa mo? Halos pabulong kong tanong habang napapalunok. Wala naman po, Nong. Iniisip lang kita. Tumayo lahat ng balahibo ko. Ramdam ko kung saan patungo ang gabing to. At ang sama, alam kong hindi ko kayang huminto. Hating gabi na naman. Tahimik ang paligid. Nakahiga ako hawak ang phone. At as usual, kausap ko na naman siya. Hello, Nong. Bati ni Katrina. Oh, bakit bumubulong ka? Tanong ko sa kanya. Baka kasi magising si Lola. Nasa sala lang siya natutulog. Nagkwentuhan kami sandali. Kung ano-ano lang, pero puno ng tawa, ngiti, at halong kilig na ayaw ko man aminin, hinahanap-hanap ko na. Hanggang sa biglang nag-iba ang tono niya. Ninong, pwede ba kitang makita? Yung tayong dalawa lang. Para akong nabingi sa sinabi ni Katrina. Hindi makapaniwala sa narinig. Maghunos dili ka nga, Katrina. Mahirap yang gusto mo. Delikado. Banta ko sa kanya. Ako mismo ang pupunta dyan, Nong. Please. Maya-maya ay wika niya sa malambing na boses. Ha? Katrina, wag kang ganyan. Sabi ko, pilit na pinapatatag ang boses kahit ramdam kong kumakabog na ang dibdib ko. Narinig ko yung mahina niyang tawa. Mapanukso. Curious lang ako, Nong, kung ano ang pakiramdam ng makasama ka. Para malaman ko kung totoo ba yung nararamdaman ko sa'yo. Napalunok ako, sabay napapikit. Hindi ko na alam kung ano ang isasagot ko dahil sa kabila ng pagtutol ko, nananaig ang kagustuhan ko na makita si Katrina. Sabihin mo lang, Nong, lalabas ako ngayon na. Bulong ni Katrina. Katrina, please wag mo akong tinutokso. Pabulong kong sabi na parang dasal. Pero kasabay nun, narinig ko ang marahang pagsara ng pinto sa kabilang linya. Hindi ako nanunukso, Nong. Papunta na ako. Doon, parang gumuho lahat ng depensa ko. Hindi ako makagalaw, hindi makapag-isip. Ang alam ko lang, wala na akong takas sa gabing to. Ilang saglit lang, eto na siya. Naka-jacket, nakataas ang hood, pero putya, kahit sa dilim, kita pa rin ang mapuputing hita niya sa suot na shorts. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Eto na, totoo na to. Hindi na ako nananaginip lang. Wika ko sa sarili. Pasok ka. Mahina akong sabi at halos nanginginig pa. Tumango si Katrina. Agad pumasok at mabilis naming isinara ang gate. Dumiretso kami sa loob ng bahay. At pagsara ng pinto, agad kaming nagtitigan. Parehong nagpipigil, parehong kinakabahan. Nong, bulong niya sabay kagat ng labi. Doon na ako tuluyang bumigay. Hinapit ko siya palapit at tuluyan na akong nawala sa sarili.
Halos mabaliw ako ng mga sandaling yun. Pero sa isang iglap, natauhan ako. Katrina, malito. Bulong ko, nanginginig ang boses. Hingal na hingal. Nakatitig lang siya sa akin. Mapungay ang mga mata. Nong, alam ko kung ano ang gusto mo. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Nanginginig ang kamay ko. Nangingibabaw ang tukso sa utak. Sandali kaming natahimik. Tapos, bigla siyang ngumiti. Pilya, parang nanunukso. Pagkatapos nun ay umatras siya. Good night, Nong. Sweet dreams. Pagkatapos nun, tumalikod siya. Naglakad palabas ng pinto na parang walang nangyari. Iniwan niya akong pawis na pawis at habol hininga. Pagkasara ng pinto, napahampas ako sa dingding. Putya, bitin na bitin ako. Bulong ko at halos manginig pa rin sa init ang katawan ko. Mula ng gabing yon, mas naging mapangahas si Katrina. Araw-araw may selfie. Minsan nakangiti, minsan bagong ligo, minsan pagod pero maganda pa rin. At eto naman ako, lalong nababaliw. Makalipas ang ilang araw, isang gabi, napasama ulit ako sa inuman kasama ang tropa. Si Pilu pa rin ang pinakamaingay sa kantsawan. Iniiwasan ko nang uminom sa bahay nila dahil ayoko nang paasahin pa si Mirna. Ferdy, mukhang humihina na ata tayo ah. Kantsaw ng isa. Naku, yan pa mawawalan. Ang sabihin mo, baka na in love na. Dagdag pa ng isa sabay tawanan. Napatawa rin ako. Pero sa loob-loob ko, kung alam lang nila. Nakatatlong bote pa ako bago ako nagpaalam. Medyo tipsy, medyo lasing, pero kaya pa naman. 11:00 na nung makarating ako sa bahay. Malagkit ang pakiramdam ko, kaya diretso ako sa banyo. Binuksan ko ang shower, hinubad ang damit, sabay buhos ng malamig na tubig. Napaungol ako ng mahina, parang saglit na ginhawa sa buong araw na trabaho. Habang kinukuskus ko ang braso at dibdib, biglang pumasok sa isip ko yung mga picture na pinadala ni Katrina. Putya, napapikit ako. Hawak ang ulo, pilit pinapakalma ang sarili. Tigil na, Ferdy. Please tigil na. Bulong ko, pero habang mas pinipilit kong kalimutan, mas malinaw namang bumabalik yung imahe ni Katrina. Hanggang sa ramdam ko, unti-unti na namang tumitigas. Siyempre no choice, kamay na naman ang aasahan. Pero hindi ko pa nauumpisahan, may mahinang katok akong narinig. Sino yan? Sigaw ko, garalgal pa ang boses. Si Katrina to, Nong. Mahinang sagot. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi agad ako nakasagot. Maya-maya ay binuksan ko yung pinto at halos malaglag yung tuwalya sa bewang ko. Nakatayo siya dun. Naka-shorts lang at maluwag na t-shirt. Halatang bagong ligo rin dahil basa pa ang buhok. Katrina, anong ginagawa mo dito? Baka hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang siyang sumugod. At doon, tuluyan akong bumigay. Pero maya-maya, natauhan ako kaya agad na huminto. Basang-basa pa ako galing sa shower. Habang si Katrina, nanginginig sa pagkapit sa akin. Napansin kong napatingin siya pababa. Doon huminto ang mga mata niya. Lalong lumaki ang mga mata niya at napasinghap pa nga. Oh, mukhang natakot ka. Nakangising wika ko. Namula ang pisngi niya sa sinabi ko. Pero imbis na umiwas, mas lalo pa siyang lumapit. Kaya ko, Nong. Mapungay ang mga mata na wika ni Katrina. Kaya lalong nagwala ang kalooban ko. Lalo akong nabaliw sa sinabi niya. Katrina, mahigpit ang kapit ko sa bewang niya. Halos hindi na makahinga. Sigurado ka ba? Tanong ko sa kanya. Imbis na sumagot, napasinghap na lang ako sa ginawa ni Katrina. Ang laki, bulong niya pa sa akin. Kaya naman hindi ko na siya binitawan. Hinila ko siya papasok ng banyo.
Isinara ko ang pinto at doon na tuluyan kaming nagkaroon ng sariling mundo. Grabe, sa buong buhay ko, ito na ang pinaka-the best na feeling. Para akong binata ulit. Habang nakatingin siya sa akin ng nakangiti, pakiramdam ko, kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Napakasarap tignan at pakinggan ni Katrina. Wala akong ibang gusto, kundi pasayahin siya ng todo. At ibuhos lahat ng naipon kong pagkael at pagkasabik para maramdaman niyang siya lang ang tanging hahanap-hanapin ko. Matapos yun, hingal na hingal akong napasandal sa pader. Akala ko tapos na. Pero paglingon ko, ayun si Katrina, nakangisi. Nung, galit na galit pa rin. Bulong niya, kaya naman hindi ko na napigilan at nagdiretso kami sa kwarto. Grabe, ibang klase si Katrina. Pakiramdam ko, ako ang minamanduhan niya at ako naman parang aso lang na sumusunod. Simula nun, madalas na kaming magkasama ni Katrina. Lagi siyang pumupunta sa bahay ko. Sa una, simpleng kwentuhan lang, kaladyaan, hanggang sa mauuwi na sa harutan. Minsan sa kusina, minsan sa sala, minsan diretso sa kwarto ko. Sa mga nakalipas na araw, ibang saya ang dala ni Katrina sa akin, para akong binata ulit. Nagpagupit ako, nag-ayos, nagbihis ng maayos bago pumasok sa trabaho. Kahit pawisan at puro alikabok sa site, may effort akong magpapogi. Syempre para kay Katrina. At syempre, bagong buhay na din. Isang hapon, habang magkasama kami ni Katrina, ay biglang may kumatok ng malakas sabay sigaw ng pangalan ko. Halos manlamig ako sa kaba. Lola yun ni Katrina. Bago pa kami makalayo ni Katrina sa isa't isa, ay biglang bumukas ang pinto. Sinasabi ko na nga ba't may ginagawa kayong kalokohan? Hindi ako makapagsalita. Nakatingin lang ako at ramdam ko yung bigat ng titig ng matanda. Lola, wala po. Nag-uusap lang po kami ni Ninong Ferdy. Sagot ni Katrina. Nahuli na kayo, magsisinungaling ka pa? Anong klaseng kabaliwan to? Ninong mo yan, Katrina. Sermon pa ng matanda. Ang kapal naman ng mukha mo, Ferdy. Ninong ka ng apo ko tapos ganyan. Hindi ka ba nahihiya? Matigas na wika ni Lola. Lola, alam ko po na mali sa paningin nyo. Pero mahal ko po ang apo nyo. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Sabay hampas sa mesa. Sus Mariosip ka, Ferdy. Abay may anak na siya. Hindi ka ba naaawa? Paano ka nakakatulog sa gabi sa mga ginagawa mo? Wala ka bang konsensya? Hinawakan ko lalo ang kamay ni Katrina. Ramdam kong nanginginig siya, pero mahigpit ding gumanti ng kapit. Lola, handa po akong panagutan si Katrina. Hindi lang siya, kundi pati ang anak niya. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta mahal ko ang apo nyo. Buong tapang kong wika. Walang yaka, Ferdy. Muling sigaw ng Lola. Si Katrina, hindi na nakatiis. Yumuko siya at bumulong sa lola niya. Lola, mahal ko po si Ninong. Please huwag niyo po kaming paghiwalayin. Lalong nagwala sa galit ang matanda. Sa huli, hindi talaga nakinig si Lola. Kahit anong pakiusap namin ni Katrina, matigas ang loob niya. Pagkatapos nun, agad na nagsimula ang matinding tsismisan. Tuwing lalabas ako, ramdam ko ang mga matang nakatitig, mga bibig na bumubulong. Pero wala na akong pakialam. Si Katrina lang ang mahalaga sa akin. Wala akong pakialam sa mga mapanghusgang tao na wala namang naitutulong sa buhay ko. Miss na miss ko na si Katrina. Wala akong ibang magawa kundi tumambay sa harap ng bahay, umaasang masisilip ko man lang siya kahit saglit. Oo, paminsan-minsan, nakikita ko siya. Nasa teres, buhat ang anak, pinapadede o kaya ay nag-aalaga. Masaya na ako pag ganun, pero hindi ko rin maiwasang mag-overthink. Kasi ang lapit niya lang, pero hindi ko magawang lumapit. Gayunpaman, tuloy ang pag-uusap namin. Namimiss na kita Nung.
Wika ni Katrina habang naka-video call kami. Miss na rin kita, Katrina. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kakayanin natin to. Kahit gaano pa kahirap. Sagot ko sa kanya. At doon, ramdam ko na mas nagiging matibay ang relasyon namin. Isang araw, sa construction, ramdam ko yung kakaibang tingin sa akin ng mga kasamahan ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang lapitan ako ni Pilo. Pre, alam ko yung mga bulungan sa paligid. Mahina niyang sabi. Naiintindihan ko pre kung huhusgahan mo ko. Pero hindi ko naman sinasadya. Mahal ko siya, totoo yun. Sagot ko, halos pabulong din. Alam mo Ferdy, wala naman akong karapatang husgahan ka. Buhay mo yan. Kung saan ka masaya, doon ka. Pero isipin mo rin pre, hindi lang ikaw ang masasaktan dito. Siguraduhin mong handa ka sa lahat ng kapalit. Dapat seryoso ka dahil napakalaking gulo ng pinasok mo. Nakahinga ko ng maluwag sa sinabi ni Pilo. At least kahit papano, may tao palang nakakaintindi sa akin. Pero hindi rin mawala sa dibdib ko yung bigat dahil sa guilt. Kasi kung sakaling malaman ni Pilo ang mga maling nagawa ko, lalong-lalo na yung ginawa ko noon sa misis niya, paniguradong hindi na ganito ang magiging tingin niya sa akin. Doon pa lang ramdam ko na kung gaano kabigat ang mga kasalanan kong pilit kong nililibing sa nakaraan. Sa loob-loob ko, sinabi ko sa sarili ko, ito na yung pagkakataon para patunayan ko na nagbago na ako. Para ipakita na kaya kong tumayo, kahit gaano kalalim yung mga kasalanan ko noon. Lumipas ang ilang linggo, matibay pa rin ang relasyon namin ni Katrina. Kahit patago, okay lang sa akin. Basta wag lang siyang mawala sa buhay ko. Hanggang isang hapon, bigla siyang nag-message sa akin. Nong, may sasabihin ako. Kinabahan ako sa chat niya. Nong buntis ako. Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Pero kahit ano pang mangyari, handa akong panagutan siya. Kinabukasan, nagkita kami saglit ni Katrina. Nakita ko sa mga mata niya yung halo-halong emosyon. Takot, pag-aalala, pero higit sa lahat, saya. At dahil doon, mas lalong lumakas ang loob ko. Kasi alam kong pareho kami ng nararamdaman. Nong, anong gagawin natin? Mahina niyang tanong at halos nanginginig. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, Katrina. Seryoso ako sa'yo. Makalipas ang ilang araw ng walang tulog at puro pag-iisip, nagdesisyon akong kausapin ng lola ni Katrina. Bahala na, kesa naman magtago kami habang buhay. Hapon nun, naglakad ako papunta sa bahay nila Katrina. Ramdam ko yung bigat ng bawat hakbang. Parang may batong nakapatong sa dibdib ko. Pagdating ko sa teres, nandun si Lola. Nakaupo habang nag-aalaga ng apo niya. Magandang hapon po, Lola. Bati ko sa kanya. Tumingin siya sa akin, malamig ang mga mata. Ano na naman ang pakay mo rito, Ferdy? Hindi ba't sinabi ko na, layuan mo na ang apo ko? Huminga ko ng malalim. Pilit akong tumingin ng diretso. Lola, hindi ko kayang iwan si Katrina. Alam kong mali sa paningin ng tao, pero seryoso ako sa kanya. At ngayon, buntis po siya at ako ang ama. Halos mabitawan ni Lola ang hawak niyang tsinelas. Nanlaki ang mga mata sabay sigaw. Ano? Binuntis mo ang apo ko? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Hayop ka talaga, Ferdy. Medyo natakot ako dahil parang hihimatayin si Lola. Alam ko, hindi madaling tanggapin Lola. Pero handa akong panagutan ng apo niyo. Huwag niyo pong parusahan si Katrina. Ako ang may kasalanan, ako ang dapat sisihin. Pero sana, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Ferdy, hindi ko matatanggap. Apo ko si Katrina. Napakalaki ng agwat ng edad niyo. Tapos ninong ka pa niya. Ano na lang ang iisipin ng tao? Nanginginig ang boses niya. Lumapit ako ng kaunti. Halos lumuhod na sa harap niya. Lola, alam ko pong lahat yan. Alam kong ako ang may pinakamalaking kasalanan dito.
Pero hindi na po mababago ang nangyari. Ang mahalaga ngayon, si Katrina at yung anak namin. Kung itataboy niyo po ako, lalo lang mahihirapan ang apo niyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko ng matagal. Seryoso ka ba talaga, Ferdy? Mahina, pero matalim na tanong ni Lola. Alam mo bang hindi lang ako ang kalaban mo rito? Maraming huhusga sa inyo. At higit sa lahat, may asawa kayo pareho. Parang tinamaan ako ng sampal sa bawat salita niya. Hindi agad ako nakasagot. Oo, totoong pareho kaming may asawa, pero parehong hiwalay na. Parehong malaya. Gayunpaman, alam ko naman na hindi matatanggap ng mga tao yun. Yun ang isipin mo, Ferdy. Paano mo haharapin ang sasabihin ng mga tao? Narinig ko mula sa gilid si Katrina. Halos umiiyak habang nagsasalita. Lola, mahal ko si Ninong. Kahit anong sabihin nila, siya ang gusto ko. Napapikit si Lola. Halatang nagpipigil ng luha at galit. Mahal? Pero hindi sapat ang pagmamahal. Baka sa huli, kayo rin ang magdusa. Natahimik kaming tatlo. Hawak ko ang kamay ni Katrina na nanginginig habang siya naman halos hindi makatingin sa lola niya. Hanggang sa biglang bumuntong hininga si Lola. Pero kayo ang haharap sa mga desisyon nyo. Kaya, bahala na kayo. Doon kami nakahinga ng maluwag ni Katrina. Naramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni Katrina sa kamay ko. Kakayanin natin to. Sabay bulong niya. At doon ko naramdaman, wala nang atrasan. Matapos ang pag-uusap na yon, lumipat na si Katrina sa bahay ko. Kasama ang anak niya, na ngayon ay ituturing ko na ring anak. Ayaw man ng lola niya, wala na rin itong nagawa. Kinabukasan, parang apoy na kumalat ang balita. Si Ferdy daw kinupkup na yung inaanak niya. Paano ba naman, binuntis niya na. Hindi na nahiya. Halos lahat ng tao sa barangay nakamasid sa amin. Mga bulungan, mga tsismisan. Pero pilit naming dinedma yon. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti ring humupa ang ingay sa paligid dahil habang lumilipas ang araw, nakita ng mga tao na hindi ako umatras. Pinanindigan ko si Katrina, hindi ko siya iniwan. Parang kailan lang, puro kasalanan lang ang buhay ko. May relasyon ako sa asawa ng katrabaho ko. May iba't ibang babae akong kalaro sa kama, walang direksyon ng buhay. At kahit kay Katrina, nagsimula rin sa mali. Ninong niya ako at totoong kinain ako ng pagkail at tukso. Pero habang lumilipas ang panahon, napagtanto ko, hindi lahat ng maling simula ay kailangang matapos sa mali. Oo, pareho kaming galing sa pagkabigo. Pareho kaming hiwalay sa asawa. Pero walang niloko, walang sinirang pamilya, kundi dalawang taong sugatan lang na natutong magmahal ulit. Tanggap ko na sa paningin ng iba, mali pa rin kami, lalong-lalo na kay Lola. Ramdam ko pa rin minsan ang tingin niyang puno ng panghuhusga, pero naiintindihan ko yun. Mahal lang niya ang apo niya at gusto lang niyang protektahan. Ngayon, masasabi kong masaya na ako. Kinumpleto ni Katrina ang buhay ko. Wala man sa isip ko noon. Ngayon na-realize ko na naghahangad din pala ako ng buong pamilya. At ibinigay niya sa akin yun. Puno man ng pagkakamali ang nakaraan ko. Siguro, ito na ang biyayang ibinigay ng tadhana para tuluyan akong magbago. Ang makasama si Katrina at ang mga anak namin. Pakiramdam ko, ngayon lang muling nagkaroon ng saysayang buhay ko. At sa tuwing tinitingnan ko sila, naiisip ko, minsan, kailangan mo munang maligaw. Kailangan mong masaktan. Kailangan mong magkamali para matutunan mo kung ano talaga ang tama. At doon ko napatunayan, walang mali sa pag-ibig. Kung natuto ka na sa mga pagkakamali mo, dahil minsan ang mga maling desisyon sa buhay, sila pala ang magdadala sa iyo sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, at sa tunay na kaligayahan.